Kabanata 26. Mga Paskil. Maagang nagising si Basilio para magpunta sa ospital. Mayroon na siyang oras bisitahin ang kanyang mga pasyente. Puntahan pagkatapos ang pamantasan para magtanong tungkol sa kanyang pagtatapos at makipagkita kay Makaraig tungkol sa kakailangan gastusin kaugnay ng okasyong ito. Iniisip ang ganitong mga idea, hindi niya napansin ang pangkat ng mga mag-aaral na sa ganoong kaagang oras ay nagbalik mula sa syudad na parabang sarado ang mga eskwelahan. Lalo na niyang hindi napansin ang mga nag-aalalang tingin ng iba. Ang sabwatan! Diskubre. At mukhang marami ang madadamay. Marami ang madadamay? At sino-sino naman iyon? Mga estudyante, napakaraming estudyante. Ipinalagay ni Basilio na hindi maganda ang magtanong pa. Natatakot na mailantad niya ang sarili niya at iniwan niya ang pangkat. Nakasalubong siya ng isang propesor sa diagnosis at tinanong siya ng propesor sa isang mababang boses. Matapos ay inilagay ang kanyang mga kamay sa balikat ni Basilio. Nasa hapunan ka ba kagabi? Sasabihin ko sa inyo, dahil nga may sakit si Kapitan Tiago at dahil nga kailangan kong tapusin ang pagbabasa ng mata. Mabuti ang ginawa mo na hindi nagpunta, pero miyembro ka pa nag-asosyo na mga estudyante? Nagbabayad ako ng aking mga kontribusyon. Bueno na yon, isang payo. Magbitiw ka agad at sunugin mo ang bawat papel na magkapalagay sa iyo sa kompromiso. Si Simon ba? Walang kinalaman si Simon sa pangyayari. Salamat sa Diyos. Hindi nga si Basilio. Si Simon lang ang tanging makapaglalagay sa kanya sa kompromiso. Gayunpaman, iniisip niya si Kabesang Talas. May mga bandido ba? Wala. Tao ka, mga estudyante lang. Parating ang propesor sa patolohiya, isang lalaki na may mukha ng isang sakristan sa halip na mukha ng isang doktor. Malamig na binati ng unang propesor ang propesor na ito at sinabi sa isang malakas na boses, Alam kong ang may bangkay si Kapitan Tiago. Nabisita na siya ng mga lawin at mga buhitere. Medyo mas kalmado na, naglakas loob na nagtanong si Basilio tungkol sa iba pang mga detalye. Ang tangi lamang niyang nalaman ay may mga nakitang paskil sa mga pintuan ng pamantasan na pinatanggal ng vice-rector para ipadala sa gobyerno sibil. Sinasabi na puno ng mga banta ang mga paskil, pagpuputo ng ulo, paglusob at iba pang pananakot. Naalala tapos ni Basilio ang mga salita ni Simon. Sa oras na pwede kanilang tapusin, hindi mo matatapos ang iyong kurso. May alam kaya siya. Tingnan natin kung sino ang mas makapangyarihan. Nagpunta si Basilio sa pamantasan sa Calle Legazpi siya nagdaan at nagpatuloy sa Betteria at naobserbahan niya nang marating ang interseksyon nito sa Sulan na talagang ang importante ang naganap. Huminto sila sa kalayuan at bumalik sa kanilang bahay. Si Sandoval ang una niyang nasulubong. Uy, Sandoval! Sandoval! Uy, Sandoval! Walang nangyari sa pagtawag ni Basilio kay Sandoval para bang laging bingi ito. Ang repetong tak sa tiyan. Nakita niya pagkatapos si Tadeo na mukhang ang saya-saya na para bang Pasko na. Sa wakas, para magiging realidad na ang bakasyong walang katapusan ng kanyang pinapangarap. Ano ang nangyari, Tadeo? Wala tayong klase, hindi bababa sa isang linggo. Mahal kong kaibigan, magaling, magnifico. Pero ano ang nangyari? Ipabibilang ko nila tayo lahat ng membro ng asosasyon. At masaya ka? Walang klase, walang klase! At lumakad itong palayo, punong-puno ng saya.
Nakita niyang padating si Juanito Pelaez. Maputla at nagmamatyag. Oh, Elias, ano ang nangyari? Wala akong alam. Wala akong kinalaman sa nangyari. Lagi kong sinasabi sa kanila, ang mga idealistang pagkilos na iyan. Hindi ba totoo na sinasabi ko sa kanila iyon? Hindi alam ni Basilio kung sinabi nga ni Juanito o hindi, pero para pasayahin ito, sinabi niya. Oo nga, tao ka. Pero ano ang nangyari? Hindi ba totoo? Tingnan mo. Isa kang testigo. Tingnan mo. Huwag mong kalimutan. Oo, pero ano ang nangyari? Makinig ka. Isa kang testigo. Hindi ako nakikisama sa mga kasapi ng asosasyon. Maliban kung pinapayuhan ko sila. Huwag mong itatanggi. Kailangang mag-ingat. Alam mo ba? Malayo na si Juanito. Nakita niyang palapit ang isang gwardya at natakot na baka maaresto. Pagkatapos, naglakad patungo sa pamantasan si Basilio para magpakasakaling tingnan kung bukas ang opisina ng kalihim at para makakuha ng mga balita. Mula sa malayo, nakita niya ang kaibigang niya si Isagani. Maputla at puno ng emosyon, nakailiwanag ng mukha dahil sa kakisigan kabata. Kinakausap ang ilang mga kaklase. Nilalakasan ang boses na para bang wala siyang pakialam kung marinig siya ng buong mundo. Ito ba ang unang pagkakataon na nakulong ang mga binata dahil sa kalayaan? Nasaan ang mga patay? Nasaan ang mga nabaril? Bakit nagsisilasin na yan? Ang sagot ni Isagani. Ano iyon sa atin? Hindi natin tungkulin ang mag-imbestiga. Bayaan ninyo sila ang mag-imbestiga. Nang marinig ni Basilio ang ganitong pagsasalita, tumalikod siya at umalis. Kahit na gustong-gusto niya si Isagani, kailangan niyang magpunta sa bahay ni Makaraig para kausapin ito tungkol sa utang. Tumahimik na tuloy ang binata na hindi alam kung tungkol saan ang mga ito at pumasok sa pintuan. Humakbang paharap ang dalawang gwardya, si Bill, at tinanong siya kung ano ang gusto niya. Natanto ni Basilio na hindi maingat ang kanyang ikinilos pero hindi na siya makaatras. Pumunta ako para makipagkita sa aking kaibigan si Makaraig. Maghintay ka rito. Ano? Ikaw rin, Basilio? Nagpunta ako para makipagkita sa iyo. Marangal na pagkilos. Sa panahong walang gulo, iniiwasan mo kami. Tinanong ng korporal kung ano ang pangalan ni Basilio at hinanap sa isang listahan. Isang estudyante sa medisina. Hindi mo na kami pinahirapan. Ano, kasama pati ako? Sinabihan ni Makaraig na huwag matakot. Inimbitahan ni Makaraig ang alalay at ang korporal sa karwaheng naghihintay para sa kanila sa pintuang daanan. Nimulang sabihin ni Basilio na naging panatag na ang dahilan ng kanyang pagpunta. Hindi na siya pinatapos ng mayamang estudyante at kinamayan siya. Maaasahan mo ako at sa pagdiriwang ng ating pagtatapos. Kabanata 26.